Hello guys! Welcome to Alex Hub channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Tetris game gamit ang ESP32 microcontroller. Ang project na ito ay simple lang. Paano nga ba ito gumagana? Ang ESP32 Tetris game ay may power button para madaling i-on o i-off ang laro. Kapag naka-on, makikita sa OLED screen ang grid, mga piraso, score, at susunod na block. Kusang bumabagsak ang mga piraso, pero pwedeng kontrolin gamit ang mga button para igalaw pa kaliwa, pa kanan, paikot, o pabagsakin ng mabilis. Kapag napuno ang isang linya, mawawala ito at madadagdagan ang puntos. Matatapos ang laro kapag wala ng space para sa bagong piraso. Kaya ang challenge dito ay kung paano mo maayos na ilalagay ang mga pieces habang bumabagsak sila. Para classic Tetris vibe, pero may physical input. Ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? Kailangan natin ng ESP32, breadboard, 5 push button, OLED display, jumper wires, at Arduino IDE para sa ating software. Now let's proceed sa ating wiring connections. Una nating i-connect ang mga button sa ESP32. Left button sa GPIO25, right button sa GPIO26, rotate button sa GPIO27, drop button sa GPIO14, at power button sa GPIO23. Sa bawat button, i-connect naman natin ang terminal sa kabilang side ng signal sa ground. Sunod naman nating i-connect ang OLED display, SDA sa GPIO21, SCL sa GPIO22, VCC sa 3.3 volts, at ground sa ground. Last naman nating i-connect ang LED. Anode o ang mas mahabang paa ng LED sa GPIO2 at cathode o mas maikling paa sa ground. I-check kung ang bawat pin ay nakakonect ng tama sa ating ESP32. Pagkatapos nito, ay pwede na tayong mag-proceed sa ating code. Pero before we start coding, let's install everything we need. First, let's install the ESP32 board package. Open Arduino IDE, pumunta sa File, Preferences, sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na ito. I-click ang OK para ma-save ang settings. Pumunta sa Tools, Board, Boards Manager. I-search ang ESP32 by Espressif Systems at i-install. Pagkatapos na installation, makikita na ang mga ESP32 boards sa Tools, Board. Next naman natin i-install ang Adafruit libraries. Pumunta sa Sketch, Include Library, Manage Libraries. I-search ang Adafruit SSD1306 by Adafruit at Adafruit GFX Library by Adafruit at i-install. Dahil tapos na tayo mag-install ng mga libraries na kailangan, proceed na tayo sa code discussion. Dito sa taas naka-include yung tatlong libraries. Wire.h para sa I2C communication, Adafruit GFX.h para sa graphics, at Adafruit SSD1306.h para makontrol ang OLED display mismo. After that, dinefine natin yung screen width at height ng 128 by 64 pixels. Next naman ay ang pin assignments. Maganda na nakadefine lahat ng pins para madali lang palitan kung may adjustment sa wiring. Para sa OLED, nakakonect ang SDA sa GPIO21 at SCL sa GPIO22. Ito naman yung mga naka-assign na pins na ESP32 para sa buttons. Left sa GPIO25, right sa GPIO26, rotate sa GPIO27, drop sa GPIO14, at power sa GPIO23. At last ay ang LED pin sa GPIO2 para makita natin kung naka-on yung system. Ngayon, iset up natin yung Tetris board. By default,
ang Tetris ay 10 blocks wide at 20 blocks tall. Pero dito, ginawa ko siyang 10 by 40. And bakit? Kasi yung Aperos ay hidden para may space yung mga pieces bago pa sila lumabas sa screen. Para sa ating mga variables, narito ang system on para malaman kung naka-on or naka-off yung game, at board na isang 2D array na nagsistore ng current game grid. Para naman sa Tetramino shapes, meron itong 7 shapes kung saan bawat isa ay may 4 na rotations na nakastore as 4x4 grid. 1, ibig sabihin ay may block, at 0 ay empty space. Dahil dito, madali nating madraw at ma-rotate yung mga pieces. Ito yung iba pang functions na nagkakontrol sa laro. Clear board para i-reset yung board, spawn new piece para mag-spawn ng bagong tetromino sa taas, piece collision at para i-check kung tatama sa wall or sa ibang blocks, lock piece to board na kapag bumagsak na yung piece ay ginagawa siyang permanent, clear full lines para mag-clear ng full rows tapos idadagdag ang points sa score, draw game para i-draw lahat, yung board, current piece at score. At game over para magpakita ng message kapag puno na yung board. Dito naman sa setup function, kina-configure natin lahat ng button pins as inputs at LED as output. Sinistart din natin yung serial monitor at I2C para sa OLED. Pag na-initialize na yung display, magpapakita ito ng maliit na splash screen na nagsasabi ng Tetris ready. After that, nagsiseed tayo ng random numbers para sa pieces. Nililinis yung board, magsuspawn ang unang piece, at sinisimulan yung timer para sa falling blocks. Sa loop function na ito nangyayari lahat ng gameplay. Una, chine-check nito kung pinindot yung power button. Kapag oo, itatagal niya yung system at i-on or i-off yung LED. Kapag running na yung game, dito na pumapasok yung controls. Left at right buttons para gumalaw horizontally, rotate button para iikot yung piece, drop button para bumilis yung bagsak, at may extra code din para sa wall kicks para hindi mag-overlap kapag malapit na sa gilid. Next naman ay yung gravity. May timer para sa natural na pagbaba ng piece. Kada lampas sa interval, kusang bababa ang piece, at kung hindi na ito makababa o magkaroon ng collision, pareho lang ang gagawin. Ilalak ito sa board, i-clear ang lines, at magsuspawn ng bagong piece. Kapag wala ng space para sa bagong piece, ibig sabihin ay game over. At after magpakita ng display na ito, maghihintay ng 2 segundo at i-auto turn off yung system. Sa dulo ng loop, tatawagin yung draw game na function para i-update ang screen at makita ang latest board state. Ngayon na natapos na sa pag-explain ng code, oras na para i-upload ito sa ating ESP32 board. Siguraduhin tugma ang board na ating ginamit at ang nasa Arduino IDE. I-check ang port na naka-assign sa ESP32, i-upload gamit ang Arduino IDE at hintayin itong matapos mag-compile. Kapag tapos na mag-upload ang code natin, pwede nang i-test ang Tetris game. Now let's move on sa demo part para ma-check natin kung working ng tama ang game. So ayun, kita naman na the system works as intended. Gumagana ng maayos ang rotation, movement, at line clearing. Kapag puno na ang board, may game over, at habang tuloy-tuloy, mas nagiging challenging ang laro. Kapag hindi gumana, ito ang mga dapat i-check. Sa OLED display, siguraduhin tama ang I2C address at maayos ang STA at SCL wiring. I-check kung tama ang pagkakakabit ng LED sa GPIO2. Ang mga buttons kung saan nakakonekta sa ground, ang serial monitor kung nakaset ba ito sa baud rate na 115200,
At para sa breadboard at mga jumper wires, i-check kung may loose connections at i-continuity test ang mga terminal. And that's it! May sarili ka ng Tetris game project gamit lang ang ESP32, isang OLED display, 5 push buttons, at isang LED indicator para sa system on or off. So kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga susunod nating projects. Comment down below kung may questions ka or suggestions para sa next build. Baka yun na ang gawin natin next time. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video!